Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 286, ipaubaya mo sa akin. Nang makita ito, ang lahat ay hindi nang ahas na maging kaunting kapabayaan, sunod-sunod silang pumailan lang sa langit, pagkatapos ay tumakas patungo sa malayo. Ang ilang mga tao ay hindi man lang lumingon sa likod, at lumipad ng desperadong pasulong, tumakas patungo sa paligid ng mahusay na pormasayon. Ngunit pinili ng karamihan ng mga tao na huminto pagkatapos na medyo malayo na sila sa Xingju at Zimenyu. Dahil gusto nilang panoorin ang susunod na sitwasyon. Bukod dito, alam din nila na kung matalo si Xingju, kung gayon kahit tumakas sila sa malayo, wala itong silbi, at sila ay papatayin ni Zimenyu sa huli. Sa sandaling ito, ang lahat ay kinakabahan na nakatingin kina Xingju at Zimenyu. Sa una, mayroon pa rin silang ilang pagdududa tungkol kay Xingju, ngunit pagkatapos makita na talagang mailigtas sila ni Xingju, mayroon silang hindi maipaliwanag na tiwala kay Xingju, at lahat sila ay tahimik na nagdarasal na si Xingju ay manalo sa labanang ito. Parusa, mukhang minamaliit talaga kita. Hindi ko inaasahan na makukuha mo talaga ang susi ng aking Fenghua Mi City Master. Sa sandaling ito, nagsalita si Zimenyu na may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, kahit na medyo nagulat din siya na mailigtas ni Xingju ang lahat, ngunit sa sandaling ito, mas natuwa siya, dahil nag-aalala siya na hindi niya mahanap si Xingju, at hanggat si Xingju ay lumitaw sa harapan. Sa kanya, ito ang pinakaaasam niya. Mukhang bumuti ng kaunti ang lakas mo, pero kung gusto mo akong patayin, kulang pa. At saka, paalalahanan kita, sa pagkakataong ito ay hindi na kita hahayaang makatakas muli. Kaugnay ng tanong ni Zimenyu, binaliwala lang ito ni Xingju, at sa halip ay walang pakialam na tumingin kay Zimenyu, at sinabing sobrang hina. Hahaha, anong biro, akala mo ba ikaw pa ang kalaban ko? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalunos-lunos ang kahihinatnan ng pagiging mayabang. Nang makita ito, si Zimenyu na iyon ay biglang tumawa ng malakas. Isa pa, napuno ng galit ang tawa niya. Huhuhu. Kasabay nito, ang laban ng chi sa loob ng kanyang katawan ay sumabog na parang bulkan, at ang malaking laban ng chi ay lumitaw sa itaas niya na parang isang malaking bundok, at ang nakakatakot na pressure na iyon ay walang tigil na umaatake kay Xingju. Maging ang mga taong malayo na sa kanya ay paulit-ulit na napaatras ng malupit na panggigipit na iyon. War Emperor. Naabot na talaga ni Zimenyu ang level ng War Emperor. Sa pagtingin sa malaking war chi na umaaligid sa itaas ng Zimenyu, sa sandaling ito, ang kutis ng lahat ay lubos na nagbago, at nagsimula silang magpanik. Bawat isa sa kanila ay nakapag-ipon ng kumpiyansa, ngunit sa sandaling ito, ang kanilang kumpiyansa ay ganap na nasira ng War Emperor aura ni Zimenyu. Dahil alam nila na kahit na malakas si Xingju, isa lamang siyang mataas na antas ng War King, at ang mga War King ay karaniwang hindi kayang makipaglaban sa mga War Emperors. Hindi katakataka na siya ay napakalaki ng kanyang kumpiyansa, kaya ito ay dahil naabot niya ang antas ng War Emperor. Ngunit sa kasamaang palad, kung ito ay nasa antas lamang, ito ay hindi pa rin sapat upang patayin ako. Ang malupit na panggigipit ay walang tigil na dumaan sa gwapong mukha ni Xingju, ngunit si Xingju ay walang kahit kay titing na takot, sa kabaligtaran, may bakas ng kalmadong ngiti na nakasabit sa sulok ng kanyang bibig. Nililigawan si kamatayan. Nang makitang kalmado pa rin si Xingju pagkatapos magpakita ng ganoong lakas, sa wakas ay hindi napigilan ni Zimenyu ang kanyang galit. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang braso, at ang malakas na palad na iyon ay biglang kumuyam kay Xingju. Ang espasyo sa paligid ng Xingju ay agad na nagsimulang gumuho, at ang mga alon ng kalawakan na makikita ng mga mata ay nagsimulang dumampi kay Xingju. Gusto talaga niyang direktang gamitin ang kapangyarihan ng espasyo para patayin si Xingju. Buzz. Gayunpaman, nang ang malakas na spatial power na iyon ay malapit nang magdiin sa katawan ni Xingju, ito ay parang banayad na simoy ng hangin na humihip sa isang batong pader. Dahan-dahan itong dumaan sa kanyang katawan, at sa pangkalahatan ay hindi nagdulot ng anumang pinsala. Okay lang ba talaga si Xingju? Ang biglaang eksenang ito ay naging dahilan upang ang mga tao na orihinal na nag-aalala tungkol kay Xingju ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at sa sandaling ito, ang hitsura ng hindi makapaniwala ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Kung ikukumpara sa mga bulalas ng karamihan, ang mukha ni Zimenyu ay puno ng pagtataka. Sa sandaling ito, naiintindihan niya ang sarili niyang lakas. Bagamat siya ay labis na pinahirapan ni Xingju, naniniwala siya na ang kasalukuyang sa kanya ay ganap na kayang patayin si Xingju ng madali. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang gayong malakas na special attack ay talagang hindi magdudulot ng anumang pinsala kay Xingju. Halos nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang kasalukuyang ako ay hindi isang War King, kundi isang War Emperor. Tinitingnan ng nagtatakang ekspresyon ni Zimenyu, walang pakialam na sinabi ni Xingju. Huhuhu. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Xingju, isang parang bagyong War Chi ang lumabas sa kanyang katawan. Habang umiikot ang maitim na pula na War Chi, nagdulot pa ito ng malakas na daloy ng hangin. Ang malakas na daloy ng hangin ay nagdala ng nakakatakot na presyon, at maging ang mga nakapalibot na gusali na konektado sa kalangitan ay agad na nabasag. Maging ang War Chi na ibinuga ni Zimenyu ay natangay sa isang iglap, at ang mga tao sa kalangitan ay napilitang umatras ng paulit-ulit. Napakalakas na puwersa.
Si Xingju ay talagang isang War Emperor. Ito. Ang puwersang ito, maaaring naabot na niya ang Intermediate War Emperor. Sa pagtingin sa marahas na Dark Red War Chi, pati na rin sa mga nabasag na mga fragment ng gusali na kamakaway sa kalangitan, lahat ay ganap na natigilan sa sandaling ito. Hindi, si Xingju ay isa ring Preliminary War Emperor, ngunit ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Zimenyu. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Guo Jing sa karamihan. Dahil nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Xingju, mas malinaw pa sa kanya ang lakas ng pakikipaglaban ni Xingju na higit pa kaysa sa ordinaryong tao. Hindi, imposible ito, walang dahilan para maabot mo ang antas na ito. Nakatingin kay Xingju, na nagpapalabas ng nakakatakot na puwersa, hindi makapaniwalang sinabi ni Zimenyu. Zimenyu, baka gusto mo pang tumakas. Sa sandaling ito, sinabi ni Xingju sa sobrang sarkastikong tono. Anong biro, itigil ang pambabala. Hindi ako naniniwala na sa lakas lang ng City Lord, matutulungan kanyang maabot ang War Emperor level. Nang makita ito, lalong nagalit si Zimenyu. Bigla niyang ibinuka ang magkabilang palad, at ilang maputlang puting kidlat ang nagsimulang mamuo mula sa kanyang mga palad. ZZZZZZZ. Ang puting kidlat ay daan-daang metro ang haba, at ito ay lumundag sa napakabilis na bilis. Maaari lamang makita ng 100 metro ang lalim na bitak na nabuo sa lupa. Ito ang high earth rank martial skill na ginamit ni Zimenyu dati, Lightning Aurora. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kapag ginamit itong muli, ang kapangyarihan nito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa dati, at ito ang malaking agwat sa pagitan ng isang War King at isang War Emperor. Bilisin mong umatras, nakakatakot na pag-atake, kung tayo ay kaladkarin dito, tiyak na mawawalan tayo ng buhay. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng karamihan ng tao sa kalangitan ay nagbago ng husto, at agad silang umatras sa napakabilis na bilis, dahil nararamdaman nila ang nakamamatay na banta mula sa Lightning Aurora sa mga kamay ni Zimenyu. Kidlat Aurora. Kasunod ng isang malakas na sigaw, iniunat ni Zimenyu ang kanyang magkabilang palad patungo kay Xingju, at dalawang nakakatakot na sinag ng kidlat na may nakakatakot na presyon ay lumundag patungo kay Xingju. ZZZZZZZ habang ang malupit na sinag ng kidlat ay sumisikat, ang nakapalibot na espasyo ay napuno ng mga itim na bitak, at dalawang malalim na hukay ang lumitaw sa lupa sa ibaba. Sa sandaling ito, maging ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nanginginig. Hehe, hindi ka talaga natututo sa mga pagkakamali mo. Gayunpaman, sa pagharap sa gayong nakakatakot na pag-atake, si Xingju gayunpaman ay hindi ni Katiting natakot, sa halip, walang magawa siyang umiling. Kaagad pagkatapos noon, dahan-daang kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang palad, at isang malupit na enerhiya ang bumalot sa kanyang kamao sa napakabilis na bilis. At sa sandaling ito, dumating na ang Lightning Aurora na iyon na may ilang mga fragment at nakakatakot na pressure. Break. Biglang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng mabangis na tingin. Bigla siyang sumuntok gamit ang kanyang kanang kamao, at isang daan-daang metro ang haba ng malaking dragon na namuo mula sa kanyang laban ng chi ay sumambulat mula sa kanyang kamao. Boom 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 boom. ZZZZZZ. Ang madilim na pulang malaking dragon at ang Lightning Aurora ni Zimenyu ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang dalawang nakakatakot na sinag ng kidlat ay agad na nagkalat sa ilalim ng nagtatakang tingin ng lahat. Ang mga sinag ng kidlat ay lumaganap sa hangin, ngunit ang madilim na pulang malaking dragon na iyon ay hindi naglaho, at sa halip ay sumabog patungo kay Zimenyu na may isang nakakatakot na pag-atake. Boom 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 boom. Ang bilis ng dark red na malaking dragon na iyon ay napakabilis, at sa isang iglap lang, nakarating na ito sa harap ni Zimenyu. At nang mag-react si Zimenyu, nasa gitna na siya ng nakakatakot na energy ripple na ibinubuga ng malaking dragon. Kasabay ng isang malungkot na alulong, ang madilim na pulang enerhiya na alon ay mabilis na nawala, at ang nakapalibot na espasyo ay sunod-sunod na gumuho, at ilang mga gusali ang ganap na nawasak. My God, anong klaseng kapangyarihan ito? Masyadong nakakatakot, si Xingju ay talagang napakalakas. Sa pagtingin sa enerhiyang alon na mabilis na lumalabas, lahat ng naruroon sa eksena ay sumipsip ng isang subo ng malamig na hangin, at maraming malamig na pawis ang walang tigil na umaagos mula sa kanilang katawan. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon para sa kanila na makakita ng labanan sa pagitan ng mga War Emperors, ngunit ang pag-atake na inilunsad ni Xingju gayunpaman ay nagbigay sa kanila ng mas malaking pagpigil. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ng lahat na kahit sino pa ang kanilang nasaktan sa hinaharap, hindi nila dapat saktan si Xingju. Dahil ang kapangyarihang ipinakita ni Xingju ay isang bagay na hindi pa nila nakita. Whoosh, 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 whoosh. Sa oras na ito, biglang, ilang mapusyaw na asul na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa madilim na pulang enerhiyang iyon, pagkatapos ay lumipad sila patungo sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Gusto mong tumakas. Matapos lumitaw ang mga sinag ng liwanag na ito, si Xingju ay bahagyang ngumiti, hindi nagtagal, ang kanyang palad ay biglang humawak patungo sa walang laman na espasyo, at ang madilim na asul na sinag ng liwanag ay nabalot ng malakas na spatial power. Gaano man sila nagpumiglas, hindi nila nagawang lumaban ng malaya, at hinayaan lamang nilang dahan-dahan silang dalhin ng spatial power patungo sa Xingju. Bumalik.
Nang dumating ang mapusyaw na asol na sinag ng liwanag na iyon sa harap ni Xingju, kinuha ni Xingju ang susi sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsimulang sumanib ang mga sinag ng liwanag na iyon sa susi na nasa kamay ni Xingju isa-isa. At sa tuwing may sinag ng liwanag na sumanib sa susi, ang susi sa kamay ni Xingju ay mas lalong nakakasilaw. Matapos may pasok ang lahat ng mapusyaw na asol na sinag ng liwanag sa susi, ginalaw ni Xingju ang kanyang isipan, at isa pang madilim na asol na sinag ng liwanag ang bumulwak mula sa kanyang katawan, pagkatapos ay pumasok sa susi. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xingju ay bumalik din sa mataas na gradong War King mula sa Initial War Emperor. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 287, ang Power Gap. Buzz. Ang enerhiya ng natitirang anim na susi ay natipon sa susi sa kamay ni Xingju. Sa sandaling ito, ang nakasisilaw na sinag ng liwanag ay patuloy na kumikislap mula sa susi. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Xingju ang mystical power na dumadaloy sa loob ng susi. Gamit ang susi sa kanyang kamay, naramdaman ni Xingju na maliban sa katotohanang hindi niya mabuksan ang pormasyong ito, lahat ng bagay tungkol sa Soul Bewitching Formation na ito ay ganap na niyang kontrolado. Buzz. Bigla, sa pag-iisip mula kay Xingju, ang ilaw sa susi ay agad na nawala, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik sa orihinal nitong hitsura. Hallmaster Xingju, napakalakas mo. Malisyosong pinatay kami ni Zimenyu. Sama-sama nating ipagbibigay alam sa alyansa. Kahit na siya ay isang pinarangalan na panauhin ng alyansa, naniniwala ako na ang alyansa ay hindi magpapahirap sa iyo. Sa sandaling ito, ang lahat ay dumating sa tabi ni Xingju, pagkatapos sumakbang at magalang na sinabi. Kehe, ngayong nahawakan ko na itong Soul Bewitching Formation, dapat magmadali ang lahat patungo sa direksyon kung saan ka nanggaling. Pagkatapos kong buksan ang formation, ligtas na kayong makakaalis sa lugar na ito. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi. Kung gayon, mahihirapan ako kay Hallmaster Xingju. Wala sa kanila ang pangkaraniwan, kaya naunawaan nila ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Xingju. Kaagad pagkatapos magalang na magpaalam kay Xingju, sunod-sunod silang pumailang lang sa langit, at mabilis na lumipad patungo sa direksyon kung saan sila nanggaling. Buksan. Buzz. Pagkaalis ng lahat, mahinang sumigaw si Xingju patungo sa susi sa kanyang kamay. Isang maningning na sinag ng liwanag ang bumaril, at sa espasyong naliliwanagan ng sinag ng liwanag na iyon, isang pinto ang lumitaw. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at humakbang ng malaking hakbang papasok sa pintong iyon. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nakapasok na siya sa isang lugar ng paghubog ng espiritu. Wey. Matapos makapasok sa spirit boundary space, nagulat si Xingju nang matuklasan na mayroon talagang isang transparent at maitim na unggoy na may pares ng mga pakpak na lumulutang sa hangin. Sa leeg ng unggoy, may kwintas na may hugis na kakaibang alindog. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Xingju gamit ang kanyang malalaking bilog na mga mata. Baka naman ikaw ang mata ng Bewitching Formation. Nakangiting tanong ni Xingju habang nakatingin sa maliit na unggoy na lumulutang sa hangin at kumikislap ang malalaking mata nito sa kanya. GG. Sa sandaling ito, biglang namula ang mga mata ng unggoy. Pagkatapos, nagpalabas ito ng dalawang sinag ng madilim na pulang ilaw patungo kay Xingju. Nang maramdaman niya ang enerhiya sa loob ng liwanag, ang mukha ni Xingju ay hindi maiwasang magbago ng husto. Pagkatapos, lumitaw ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay tumalon pasulong at nagmamadaling tumakbo sa gilid. Uchi. Nang ang dalawang sinag ng liwanag ay bumaril sa dingding ng spirit boundary space, agad na nagbuga ng makapal na usok at masangsang na amoy. Ang pag-atake ay talagang direktang tumagos sa spirit boundary. Maaari talaga itong tumagos sa spirit boundary. Mukhang hindi madali ang tunay na kontrolin itong Bewitching Formation. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot at walang magawa. GG. Biglang naglabas ng kakaibang dagandong ang unggoy. Kasabay nito, dalawa pang sinag ng liwanag ang bumaril kay Xingju. Swoosh. Nang makita iyon, hindi nagatubili si Xingju. Muling lumundag ang kanyang figure at madaling nakaiwas sa atake. Mangolekta. Kasabay nito, kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at biglang sumuntok sa unggoy. Ang maliwanag na kapangyarihan ng liwanag ng bituin ay bumaril patungo sa unggoy sa isang nakakapanghinang paraan. Tapos parang malaking lambat na nakabalot sa unggoy. GG. Dahil nababalot ng lakas ng liwanag ng bituin, ang mga alon ng nakakatalom na sigaw ay patuloy na nagmumula sa loob. Gayunpaman, gaano man kahirap ang unggoy, hindi nito nagawang makawala sa lakas ng liwanag ng bituin. Haste, hindi ko talaga akalain na magkakaroon ng buhay ang formation core nitong Bewitching Formation. Naramdaman ng maliit na unggoy na patuloy na nahihirapan, sabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Hinahayaan si Xingju na pumatay ng napakaliit na buhay, talagang hindi napigilan ni Xingju ang sarili na gawin ito. Umuungot. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatalom na dagandong na naglalaman ng nakakatakot na presyon ay biglang nagmula sa kapangyarihan ng liwanag ng bituin. Kasabay nito, ang lakas ng liwanag ng bituin ay agad na nabasag at isang napakapangangilabot na enerhiyang ripple ang sumabog. Ang energy ripple ay madilim na itim na kulay at may parang kidlat na enerhiya na patuloy na umaagos sa loob nito.
Ang enerhiya ay masasabing lubhang nakakatakot. Bukod dito, ito ay napakabilis. Sa isang iglap, nagwalis na ito sa harap ni Xingju, na naging dahilan upang si Xingju ay wala ng oras para umiwas. Bang! Uchi! Sa isang tama, si Xingju ay agad na bumulwak ng sariwang dugo. Kasabay nito, ang kanyang mga panloob na organo ay nagsimulang mabasag at ang kanyang sternum ay ganap na nabali. Nang bumagsak si Xingju sa lupa, siya ay nawalan na ng malay at nahimatay. Roar! Sa sandaling ito, isa pang malakas na dagandong ang nagmula sa loob ng energy ripple. Sa pagkakataong ito, kasabay ng malakas na dagandong, naglaho rin ang dark energy ripple at sa sandaling ito, lumitaw ang isang higanteng unggoy na ilang metro ang taas. Ang unggoy na ito ay nagbago na mula sa translucent hanggang sa ganap na maitim na itim. Ang katawan na pinalapot ng maitim na gas ay naglalabas din ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay higit sa ilang beses na mas malakas kaysa sa isang middle-rank war emperor. Sa sandaling ito, ang pulang-pula na mga mata ng unggoy ay pumapalibot sa katawan ni Xingju, na parang sinusukat nito si Xingju. Ang isang mahinang tao ay nangangahas na mangarap na maging master nitong bewitching formation. Biglang nagmula sa bibig ng unggoy ang sobrang madilim at paos na boses. Bukod dito, ang boses ay puno ng paghamak at pangungutya. Imitator ka lang, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magsabi ng mga walang hiyang salita? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tinig na puno ng sinaunang aura at puno ng pressure ay biglang nagmula sa katawan ni Xingju. Nang tumunog ang boses na ito, ang katawan ng unggoy ay hindi maiwasang manginig, at tumingin ito kay Xingju na may mapurol na ekspresyon. Lumuhad. Biglang umalangaw muli ang sinaunang aura. Kasabay ng boses na iyon ay umalangaw, maging ang espasyo ng pagbuo ng mga espiritu ay marahas na gumagalaw, na parang may kinakatakutan. Plop. Ang subordinate na ito ay nagbibigay galang sa amo. Hindi ko alam na darating ang amo, at sana ay patawarin ako ng amo. Nang tumunog ang tinig na ito, lumuhad pa ang unggoy sa lupa nang may palpak at nagsimulang humingi ng awa kay Xingju. Guro, isa ka lamang ilusyon na nilikha ng Soul Cry sa pamamagitan ng paggaya sa isang himla ng kapangyarihan ng Diyos na ito. Wala kang mga kwalifikasyon para tawagin akong master. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang sinaunang tinig. Sa pagkakataong ito, napuno ito ng pangungutya. Ang subordinate na ito ay nararapat na mamatay. Nang makita ito, ang unggoy ay nagsimulang yumuko ng baliw. Hindi man lang ito naglakas loob na itaas ang ulo. Nakikita kung gaano kakababa, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipasok mo mismo ang susi. Matapos yumuko ng mahabang panahon ng unggoy, muling tumunog ang sinaunang tinig. Oo, matapos marinig ang utos, hindi nang ahas na mag-alinlangan man lang ang unggoy. Tumalon ito pasulong, naging isang strand ng itim na liwanag, at ipinasok ang susi sa kamay ni Xingju. Kapag ang lahat ng ito ay pinagsama sa susi, isang hindi tunay na figure ang lumitaw sa loob nito. Ang illusory figure na iyon ay talagang may hitsura ng unggoy na iyon. Higit pa rito, ito ay kasalukuyang lumalangoy ng mabagal sa loob ng susi, na parabang hindi ito patay at mayroon pa ring sariling buhay. Buzz. Matapos sumanib ang unggoy sa susi, biglang lumabas ang isang makapal na itim na liwanag mula sa katawan ni Xingju at binalot si Xingju. Sa sandaling iyon, agad na gumaling ang mga nasirang organo at sirang sternum ni Xingju. Maging ang kanyang kutis ay nagsimulang gumanda. Ito ay mas mabuti kaysa sa bago siya nasugatan. Maliit na bata, ngayon lang, ang natitirang naiwan ni Soul Cry ang gustong pumatay sa iyo. Nang makitang pinili ka ng Soul Cry bilang kahalili nito, tutulungan kitang muli. Gayunpaman, hindi na kita tutulungan sa hinaharap. Kung makatagpo ka muli ng anumang mga sakuna, nangangahulugan lamang ito na hindi ka sapat para magamit sa akin. Matapos gumaling ang katawan ni Xingju, biglang tumunog muli ang sinaunang boses. Dahan-dahan itong umalangaw sa kalawakan at ilang sandali lang ay nawala. Sino ka? Biglang umupo si Xingju at nagsimulang tumingin sa paligid sa gulat. Kakaiba, sino ang nagsasalita kanina? Ilusyon ba iyon? Nang makitang walang tao sa paligid, napakamot ng ulo si Xingju sa pagkalito. Ito ay, ang unggoy na iyon, paano ito nakipagsanib sa susi? Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, nagulat si Xingju nang makitang ang susi sa kanyang kamay ay may karagdagang imahe ng isang unggoy. Pagkatapos niyang tingnan ang espasyo sa harapan niya, nawala na ang unggoy kanina. Kaya naman, nakatitiyak si Xingju na ang unggoy na ito ay kaparehong unggoy noong una. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Xingju ay kung bakit magsasama ang unggoy sa kanyang susi. Hindi kaya ang nakakatakot na pag-atake noon ay sanhi ng pagsasama ng unggoy sa aking susi. Pagkaraan ng ilang sandali, bamulong si Xingju sa sarili. Kalimutan mo na, sinong nagmamalasakit. Matapos mag-isip ng mahabang panahon na walang resulta, biglang tumayo si Xingju at tinapik ang kanyang damit. Matapos maramdaman ang kanyang kasalukuyang estado, ngumiti siya at naghanda na umalis sa boundary space. Buzz. Gayunpaman, nang si Xingju ay malapit nang lumabas sa boundary space, isang kakaibang tunog ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makitang ang kakaibang kwintas na kanina ay nakalagay sa sulok ng boundary space. Itago.
Nang makita ito, gumawa ng grabang motion si Xingju sa kwintas, at ang kwintas ay lumipad sa kamay ni Xingju. Nang nasa kamay niya ang kwintas, nagulat si Xingju nang makitang hindi lang maganda ang kwintas. Hindi lamang napakahusay ng pagkakagawa, ngunit mayroon ding kakaibang enerhiya na umiikot sa loob nito. Ang paghawak lamang sa kwintas sa kanyang kamay ay naging komportable na si Xingju. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang pendant na anyong anteng-anteng. Ito ay masasabing lubhang kakaiba, at ang alindog ay tila pamilyar kay Xingju. Sa madaling salita, kaysa sabihin na ito ay isang palawit, mas mabuting sabihin na ito ay isang susi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 288, Receive Your Eyes. Mukhang ito ang susi sa labi na binanggit ng Panginoon ng lungsod. Sa pagtingin sa katangi-tanging kwintas sa kanyang kamay, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang bahagyang kumulubot. Kung hindi dahil sa tunog na ginawa ng kwintas kanina, halos makalimutan ni Xingju ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ng lungsod. Sa pagkakataong iyon, mas lalo siyang napalad. Narinig ko na maaari mong sabihin sa akin ang lokasyon ng labi. Maaari ka bang magsalita? Sabi ni Xingju sa kwintas na puno ng pag-asa. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Xingju, pagkatapos ng ilang sandali na walang laman na paghihintay, hindi lamang niya natanggap ang sagot na inaasahan niya, ang kwintas ay wala kahit kititing na abnormal na reaksyon. Mukhang may sariling misteryo rin itong susi. Kalimutan mo na ito, pag-iisipan ko ito sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan ko pa ring mabilis na i-undo itong Grand Soul Bewitching Formation. Nang makitang wala pa ring resulta pagkaraan ng ilang sandali, hindi na binalak ni Xingju na magsaliksik pa. Sa isang pitik ng kanyang palso, inilagay niya ang kwintas sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos, lumabas siya sa gate ng Spirit Formation. Nang lumabas si Xingju sa Spirit Formation at bumalik sa Grand Bewitching Formation, natuklasan niya na nawalan siya ng kontak sa susi ng Grand Bewitching Formation. Gayunpaman, si Xingju ay hindi nataranta kahit kaunti. Sa halip, ibinuhos niya ang isang hibla ng kanyang kapangyarihang kaluluwa sa susi. Matapos ang strand ng soul power na iyon ay pumasok sa susi, nabawi ni Xingju ang kanyang koneksyon sa Grand Soul Bewitching Formation. Higit pa rito, sa sandaling iyon, nakuha ni Xingju ang kumpletong kontrol sa Grand Soul Bewitching Formation. Hindi mahalaga kung ito ay ang iba't ibang mga mekanismo o ang pag-activate ng pagbuo, nahawakan niya ang lahat ng ito. Siya ang naging tunay na pinuno ng Grand Soul Bewitching Formation. Buksan. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Xingju ang susi sa kanyang kamay at sumigaw sa langit. Kasunod ng sigaw ni Xingju, isang maningning na haligi ng liwanag ang bumaril mula sa susi sa kamay ni Xingju. Sa huli, tumagos pa ito sa mga ulap. Kuhuhuhu. Nang ang haligi ng liwanag ay ganap na tumusok sa mga ulap, nagsimulang magbago ang porma sayon. Sa isang iglap, lumakas ang hangin at ulap. Maging ang nakapalibot na mga palasyo ay nagsimulang mag-distort. Kasunod ng pagbabagong ito, nagsimulang lumitaw ang malalim na asol na fog na nakita niya sa labas ng Grand Soul Bewitching Formation. Bukod dito, tumaas ang dami ng fog. Pagkatapos, tuluyan itong hinaranggan ang linya ng paningin ni Xingju. Gayunpaman, sa pagharap sa pagbabagong ito, hindi man lang kinabahan si Xingju. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang kalmadong ngiti. Ito ay dahil alam ni Xingju na ang eksena sa harap niya ay ang tunay na anyo ng Great Bewitching Formation. Ang lumikha ng malaking ilusyon kanina ay malamang na ang layer na ito ng malalim na asol na fog. Kapag ang layer ng fog na ito ay ganap na nawala, ang malakas na Great Bewitching Formation ay ganap na aalisin. Kuho. Kuho. Kuho sa sandaling ito, ang susi sa kamay ni Xingju ay biglang naglabas ng madilim na liwanag. Kasunod ng paglitaw ng liwanag na ito, ang nakapalibot na malalim na asol na fog ay mabilis na lumundag patungo sa susi sa kanyang kamay. Nang ang malalim na asol na fog ay ganap na umagos sa susi, nagulat si Xingju nang makitang sa sandaling ito, muling lumitaw ang nakasisilaw na mga palasyo sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga palasyo ay hindi ilusyon. Sila ay totoo. Kahit na hindi sila kasing ganda ng mga palasyo sa Grand Soul Bewitching Formation, mayroon silang ibang uri ng kaliktan. Pagkatapos ng lahat, ito ay tunay na mga palasyo. Oh. Bukod dito, sa sandaling ito, naririnig pa ni Xingju ang tuloy-tuloy na tagay mula sa malayo. Ang mga alon ng tagay ay nagmula sa paligid ng mga palasyo. Alam ni Xingju na malamang na natuklasan ng mga tao sa plaza na ang Grand Soul Bewitching Formation ay naalis na. Kaya naman, tuwang-tuwa sila. Bang! Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at naging isang sinag ng liwanag. Pagkatapos nito, sumabog siya patungo sa paligid ng mga palasyo. Sa sandaling ito, sa plaza sa harap ng Grand Soul Bewitching Formation, si Goujing at ang iba pa ay nanguna na sa paglalakad palabas ng formation. Bukod dito, ang dumadagandong na tagay ng kagalakan ay patuloy na nagmumula sa mga nakapaligid na stand ng manunood. Sa mataas na plataporma, ang mga mata ni Yu Shiman ay nakatutok sa mga mararangyang gusali sa kanyang harapan, naghihintay na lumitaw ang figurang inaasam-asam niya. Hindi lamang si Yu Shiman, ngunit sa sandaling ito, ang ilang matatanda sa tabi niya ay nakalak din sa mga palasyo sa harap nila.
Dati, magkasamang sumugod si Guo Jing at ang iba pa. Nung kakatanggal pa lang ng formation ay naubusan na sila bago tuluyang natanggal. Kaya naman, alam nilang hindi pa lumalabas ang tunay na lumikha ng Forma Scion. Sa sandaling ito, ang dalawa na malamang na magbukas ng Grand Soul Bewitching Formation, sina Xingju at Zimenyu, ay hindi pa lumitaw. At saka, sa kanilang soul strength, hindi talaga nila madetect ang existence ng dalawa. Sa makatuwid, sa sandaling ito, sila ay umaasa. Buzz. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng mga gusali. Pagkatapos, lumipad ito sa bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa kidlat. Sa isang iglap lang, lumipad na ito palabas ng mga palasyo at nakarating sa plaza. Sa sandaling lumitaw si Xingju, hindi naiwasang ipakita ni Yu Shiman ang isang napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Ang dati niyang pag-aalala ay napalitan na ng saya. Hallmaster Xingju, kailangan talaga naming magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, naulibing na talaga kami sa Grand Soul Bewitching Formation. Nang lumitaw si Xingju, pinalibutan ng mga young master ng iba't ibang puwersa si Xingju at nagsimulang purihin siya. Dahil nakatakas sila sa kamatayan, sa sandaling ito, hindi na sila nag-aatubili na iwanan ang mga kayamanan sa Grand Soul Bewitching Formation. Sa halip, tuwang-tuwa sila. Ano? Baka sinira ni Xingju ang Grand Soul Bewitching Formation. Nang makita ito, medyo nagulat ang ilang matatanda sa entablado. Xingju, ikaw ba ang Sumire sa Grand Soul Bewitching Formation? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Elder Zhao sa malakas na boses. Matapos tumunog ang boses ni Elder Zhao, ang mga taong nakapaligid na sa lahat ay mabilis na tumabi, muling ipinakita ang anyo ni Xingju sa harap ng lahat. Nang makita ito, si Xingju ay humakbang pasulong, itinaas ang kanyang mga kamay kay Elder Zhao, at buong pagmamalaking sinabi, sa pag-uulat kay Elder Zhao, ako talaga ang nakabasag sa Grand Soul Bewitching Formation. Bukod dito, mayroon akong isang bagay na kailangan kong gawin na magsumbong kay Second Miss at sa mga matatanda. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang orihinal na tahimik na madla ay napalitan ng tagay. Sa gitna ng mga manunood, ang mukha ng Heroic Emperor ay puno ng pananabik. Kung ikukumpara sa Heroic Emperor, ang ina po ng Fenghuami City, si Zimenshing, ay nakasimangot at patuloy na inililibot ang kanyang tingin sa mga tahimik na palasyo. Hindi lamang ang mga manunood, ang mga salita ni Xingju ay naging dahilan din ng pagkagulat ng ilang tao sa mataas na plataporma. Ang mukha ni Yu Shiman at Elder Zhao ay puno ng kaaya-ayang pagtataka, at ang ibang mga elder ay medyo nagulat at nagulat. Palace Master Xingju, hindi na kailangang maging magalang, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yu Shiman na tanungin si Xingju sa matamis na boses. Nang makita ito, si Elder Zhao sa gilid ay walang magawang umiling. Bilang pangalawang miss ng Union Mansion, ang kanyang ugali ay dapat na mataas kaysa sa iba, ngunit ang kasalukuyang saloobin ni Yu Shiman kay Xingju ay halatang napaka-out of character. Walang maniniwala na wala siyang espesyal na relasyon kay Xingju. Sa pagtugon sa second miss, pagkatapos pumasok sa Soul Confusion Great Array, na si Zimenyu ay nagsimulang walang habas na patayin ang iba pang mga kalahok, at sinubukan ko rin siyang pigilan ng may mabuting hangarin, ngunit hindi siya nakinig. Bukod dito, gusto pa niyang patayin ako, kaya wala akong choice kundi makipag-away sa kanya. Originally, gusto ko siyang supilan at ibigay sa second miss para harapin, pero si Zimenyu ay matigas ang ulo at walang awa, hindi ko talaga siya kayang pasukuan, kaya wala akong choice kundi patayin siya sa lugar. Ang mga young masters na naruroon dito ay maaaring magpatotoo para sa akin. Nakikita ito, same time na sinabi ni Xingju. Oo, mapapatunayan natin ang masamang ugali ng Zimenyu na iyon, talagang pinatay siya ni Palace Master Xingju para iligtas tayo. Oo, kung hindi dahil iniligtas tayo ni Palace Master Xingju, namatay na tayo sa kamay ng Zimenyu na iyon. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Xingju, ang lahat ng young masters ng iba't ibang puwersa ay humakbang din at sinabi ng sunod-sunod. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju at ng iba pang mga tao, ito man ay ang mataas na plataporma o ang madla, silang lahat ay nagkagulo, at ang tunog ng talakayan ay umalangaw sa isa't isa. Naglakas loob kang patayin ang aking Yor, mananagot ka sa matandang ito. At sa sandaling ito, isang napakalaking pressure ang biglang kumalat mula sa madla, at pagkatapos ay isang figure ang bumaril sa isang nakakatakot na pag-atake kay Xingju. At ang taong ito ay ang lolo ni Zimenyu, si Zimenshing. Sa sandaling ito, nag-aalala na si Zimenshing na may nangyaring masama kay Zimenyu, at labis siyang hindi mapakali. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, lalo siyang nagalit, at karaniwang walang pakialam sa pagkakaroon ng Union Palace. Sa sandaling ito, isa lang ang naisip niya, at iyon ay ang patayin si Xingju. Presumptuous, lahat ng matatanda, arestuhin siya para sa akin. Nang makita ito, si Yoshima na nasa mataas na plataporma ay lalong nagalit, at agad na sinabi sa mga matatanda sa tabi niya. Whoosh, 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 whoosh. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Yoshiman, ang mga matatanda ay hindi nag-atubili, at lahat sila ay pumailang lang sa langit. Kasabay nito, ang ilang mga lubid na pinalapot mula sa war chi ay sumambulat, at pagkatapos ay mahigpit na itinali si Zimenshing, na naghahanda sa pag-atake kay Xingju.
Ang mga matatandang ito ay pawang mga intermediate war emperors, at bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa kay Zimenshing. Bukod dito, nang magkapit kamay ang mga matatandang ito, si Zimenshing ay wala man lang kakayahang lumaban. Zimenshing, ang lakas ng loob mo. Ang iyong ina po ay lumabag sa mga alituntunin ng ating Union Palace at pumatay ng iba. Bilang isang elder, hindi mo lang inamin ang iyong pagkakamali, talagang naglakas loob kang pumatay ng isang miyembro ng ating Union Palace sa harap natin. Parang hindi mo talaga, ilagay mo ang aming Union Palace sa iyong mga mata. Matapos pigilan si Zimenshing, itinuro ni Elder Zhao si Zimenshing at sumigaw. Bitawan mo ako, tiyak na papatayin ng matandang ito si Xingju ngayon, kung sino ang pumipigil sa akin ay mamamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zimenshing ay ganap na nawala sa kanyang isip. Hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Elder Zhao, at tulala na umuungal. Presumptuous, lahat ng matatanda, patayin siya para sa akin. Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Yu Shiman ay biglang nagmula sa mataas na platform. Zimenshing, nililigawan mo si kamatayan. Matapos marinig ang utos ni Yu Shiman, ang ilang matatanda ay hindi nagpapigil, at kaway ng kanilang manggas, ang ilang napakalakas na war chi ay sumabog patungo kay Zimenshing. Sa sandaling ito, si Zimenshing ay nawalan na ng kakayahang lumaban, at sa pagharap sa sabay-sabay na pag-atake ng mga intermediate war emperors na ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa sandaling ito, tila natauhan na siya, ngunit huli na ang lahat. Isa lamang ang landas na naghihintay sa kanya, at iyon ay kamatayan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 289, i-unlock ang malaking formasayon. Boom! Boom boom! Ang mga pag-atake ng ilang intermediate grade war emperors ay nag-intertwine sa isa't isa, na nagdulot ng nakakatakot na energy ripple. Sa isang iglap, isang malalim na bunganga ang lumitaw sa lupa. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ng mga matatanda, ang enerhiya ripple ay hindi nagdulot ng labis na pinsala at tumigil. Nang mawala ang ligaw at marahas na enerhiyang ripple, ang lahat ay natigilan ng matuklasan na maging ang figure ni Zimenshing ay nawala. Maliwanag, tuluyan na siyang nawala sa mundong ito sa sandaling ito. Sa pagtingin sa malaking hukay kung saan umuusbong ang singaw mula sa hindi kalayuan, hindi mapigilan ni Xingju na kulutin ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa una, medyo nag-aalala siya na si Zimenshing ay magdudulot ng gulo para sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang intermediate war emperor. Kung talagang naglaro si Zimenshing ng dirty tricks, magiging mahirap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Zimenshing ay maiinip na kaya siya pinatay ng mga elder ng Union. Sa huli, tinulungan ng Union si Xingju na maalis ang isang banta sa hinaharap. Kuya Xingju, binabati kita. Sa sandaling ito, bumaba rin si Yu Shiman mula sa mataas na platform at binati si Xingju nang nakangiti. Palace Master Xingju, dahil nagawa mong basagin ang hanay ng ilusyon, tiyak na nakuha mo ang mga kayamanan sa hanay, tama. Nang malapit nang makipag-usap si Xingju kay Yu Shiman, isang elder na may tusong mukha ang lumapit at tinanong si Xingju na may paimbabaw ng ngiti. Elder Yu, sinabi ng tatay ko na ang taong makakasira sa hanay ng ilusyon ay dapat magkaroon ng lahat ng kayamanan. Ano ang ibig mong sabihin dito? Nang makita ito, bago makapagsalita si Xingju, si Yu Shiman sa gilid ay tumaas ang kanyang kilay at nagtanong. Hehe, second miss, curious lang ang matandang ito. Kung tutusin, ang Fenghuami City dati ay isa sa mga nangungunang puwersa sa inner circle, at ang mga kayamanan nito ay dapat na napakahalaga. Bukod dito, gusto kong malaman kung paano sinira ni Palace Master Xingju ang Illusion Array. Pagkatapos ng lahat, ang Fenghuami City ay produkto ng ating union. Maaari niyang kunin ang mga kayamanan, ngunit ang kontrol ng Illusion Array ay kailangang ibalik sa ating union. Mapakumbabang sagot ni Elder Yu. Upang maging tapat sa iyo, matanda, walang kayamanan sa maze formation. Noon, lahat ng resources ng Fenghuami City ay ginamit bilang enerhiya para sa maze formation. Kung hindi, ang City Lord ng Fenghuami City ay hindi nakagawa ng isang misteryosong maze formation. Tungkol sa dahilan kung bakit ko nagawang Aiando ang Great Bewitching Formation na ito ay dahil nakuha ko ang susi nito. Kung tungkol sa pinagmulan ng susi na ito, hindi komportable para sa akin na ibunyag ito. Sa madaling salita, nakuha ko ito sa ang Great Bewitching Formation. Sa madaling salita, pinili ako ng Great Bewitching Formation para maging controller nito. Sabi ni Xingju sa tono na hindi alipin at hindi mapagmataas. Oh, ibig bang sabihin ng Punishment Hall Master na ikaw na ngayon ang controller ng Bewitching Grand Array na ito? At paano naman ang Alliance Mansion natin? Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elder Yu habang mahinang nagtanong. Elder Yu, dahil sinira ni Palace Master Xingju ang Illusion Array, siya ang kampiyon ng auction na ito. Ang kampiyon ay personal na gagantimpalaan ni Lord Alliance Master. Hindi ba't medyo hindi nararapat para sa iyo na tanungin siya dito? Sa sandaling ito, si Elder Zhao, na nagbabala kay Xingju noon, ay humakbang pasulong at nagsabi. Elder Zhao, ang iyong mga salita ay masyadong seryoso. Gusto ko lang maunawaan ang tungkol sa Great Bewitching Array. Paano ito maituturing na pagtatanong? Nang makita ito, si Elder Yu ay nagpakita ng inosenteng mukha.
Brother Yu, hindi mo ba alam kung ano ang iniisip mo? Sa sandaling ito, malamig na sinaway siya ni Yushiman, gayunpaman, kailangan ko pa ring bigyan ka ng payo. Ang Union Palace ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng aking pamilyang Yu. Sa hinaharap, mas mabuting mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kung hindi, baka hindi mo alam kung paano ka namatay kapag may dumating na kalamidad. Kuya Xingju, hindi mo kailangang sagutin ang tanong na ito dahil wala silang karapatang magtanong. Tumingon si Yushiman at sinabi kay Xingju. Hehe. Nang makita ang matigas at walang awa na ugali ni Yushiman, hindi napigilan ni Xingju na matawa. Sa kabilang banda, ang mukha ni Elder Yu ay kulay ube at ang kanyang kulubot na mukha ay patuloy na kumikibot. Maging ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Kahit anong mangyari, isa pa rin siya sa mga management elder ng Alliance Palace. Ang walang awa na ugali ni Yushiman sa ganoong sitwasyon ay naglagay sa kanya sa lugar. Gayunpaman, dahil sa katayuan ni Yushiman, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nakangangalang ang kanyang mga ngipin at tinitiis ang nagtatakang mga tingin ng karamihan habang tinitiis ang kahihiyan. Pagkatapos noon, nag-anunsyo si Yushiman at ang iba pang mga elder ng management ng ilan pang mga bagay. Higit pa rito, tumayo rin si Xingju sa entablado. Sa sandaling ito, ang Azura Palace ni Xingju ay opisyal nang naging miyembro ng Alliance Palace. Pagkatapos ng auction, hindi nagtagal ang karamihan. Nang bumalik ang iba't ibang young masters sa kanilang sariling paksayon, sinundan nina Xingju at Ying Huang si Yushiman at ang iba papabalik sa Alliance Palace. Dahil ang kampiyon ng kompetisyon sa pagbid na ito ay kailangang makatanggap ng ilang mga gantimpala. Gayunpaman, alam ni Xingju na ang tinatawag na mga reward ay hindi ganoon kadali. Dahil sa kaginhawahan ng Ancient Teleportation Array, dumating si Xingju at ang iba pa sa harap ng Alliance Palace sa loob ng ilang araw. Pagkatapos maglakad palabas ng Ancient Teleportation Array, si Xingju ay agad na naakit ng nakakasilaw at maringal na mga gusali sa di kalayuan. Ilang maringal na palasyong gawa sa purong ginto ang tumaas-baba sa kapatagan. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga haligi ng gintong liwanag na itinayo sa paligid nila. Kahit na sila ay napakalayo, si Xingju ay naantig pa rin sa maringal na kadakilaan. Pagkatapos ng maikling pagtatansya, natuklasan ni Xingju na ang punong tanggapan ng Alliance Palace ay mas malaki kaysa sa Fenghua City. Ito ay maaaring ituring bilang ang pinakamalaki at pinakamarangyang palasyo na nakita niya. Kuya Xingju, ito ang ating Alliance Palace. Sa sandaling ito, lumapit si Yushiman sa tabi ni Xingju at magiliw na pinaalalahanan siya. May katulad na panuntunan sa saklaw ng impluensya ng Union Palace. Hindi pinapayagan ang paglipad sa kalangitan, at sinumang lumilipad sa kalangitan ay tinitingnan bilang isang kaaway ng ang Union Palace. Nang makita iyon, bahagyang tumanggo si Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang matalas na soul strength, naramdaman ni Xingju na may napakalaking invisible na hadlang sa kalangitan sa paligid nila. Malamang na ginamit ito upang makita ang mga taong lumilipad sa kalangitan. Bagamat hindi masama ang mga hakbang sa pagtatanggol ng Alliance Palace upang maiwasan ang mga nanghihimasok, naramdaman ni Xingju na ito ay masyadong mapagmataas. Ang mga eksperto sa itaas ng Working Realm ay nagtataglay na ng kamanghamanghang bilis. Maliban kung malayo ang kanilang paglalakbay, mas gugustuhin nilang lumipad ng mag-isa kaysa sumakay sa pampublikong sasakyan. Gayunpaman, ang panuntunang ito ng Alliance Palace ay naghigpit sa kalayaan ng paglipad ng mga eksperto sa itaas ng Working Realm. Ang pagtakbo sa lupa ay magiging masyadong walang dangal. Pagkatapos ng lahat, ang mga eksperto sa Working Realm ay iba sa martial gods. Nagpaalam na sila sa panahon ng paglalakad. Sa madaling salita, nagdulot pa rin ito ng ilang abala. Dong 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 dong. Boom 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 boom. Sa sandaling ito, isang sunod-sunod na tunog ng dagandong ang biglang dumating mula sa hindi kalayuan. Pagtingin, natuklasan ni Xingju na may ilang napakalaking malarinosaurus na mahiwagang hayop na umaakyat patungo sa kanila. Ang mga malarinosaurus na mahiwagang hayop na ito ay 12-dosenang talampakan ng taas, at ang kanilang lakas ay nasa antas din ng martial god. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanila ay nakasakay sa isang silver-armored na sundalo, at lahat ng mga sundalong ito ay nasa Working Realm. Ang bilis ng mga mahiwagang hayop na ito ay napakabilis. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa harap ni Xingju at ng iba pa. Pagkatapos, ang mga kawal sa mga mahiwagang hayop ay bumaba at naglakad patungo kay Xingju at sa iba pa. Binabati ng subordinate na ito ang pangalawang miss at ang mga matatanda. Nang dumating ang mga sundalong nakabaluti ng pilak sa harap ni Xingju at ng iba pa, nagmamadali silang lumuhad sa lupa at magalang na binati si Yushiman at ang iba pa. Kuya Xingju, sumama ka sa akin. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Yushiman ang kanyang puting liryo na kamay at hinayla si Xingju papunta sa likod ng parang rhinoceros na mahiwagang hayop. Dahil sa laki ng mga mahiwagang hayop na ito na parang rhinoceros, ilang magagarang at komportableng upuan ang inilagay sa kanilang mga katawan, gayon din ang mga payong na maaaring magkanlong sa kanila sa hangin at ulan. Bilang karagdagan sa antas ng mga mahiwagang hayop na ito, ang mga tulad ng rhinoceros na mahiwagang hayop ay isang lubhang marangyang paraan ng transportasyon. Kuya Xingju, ito ang Silver Armored Troops ng ating alyansa.
Lahat sila ay binubuo ng mga eksperto sa working realm at may kabuoang 3,000 sa kanila. Sila ang may pananagutan sa seguridad ng ating punong tanggapan, at bawat isa sa kanila ay nilagyan ng isa sa mga mala-rhinoceros na mahiwagang hayop na ito. Bukod sa Silver Armored Troops, ang ating alyansa ay mayroon ding makapangyarihang Gold Armored Troops. Ang Gold Armored Troops ay binubuo ng War Emperors, at mayroong kabuoang 200 sa kanila. Gayunpaman, ang Gold Armored, ang mga tropa ay nakatalaga lamang sa punong tanggapan ng alyansa. Direkta silang nasa ilalim ng utos ng aking ama, at may pananagutan sa pagprotekta sa punong tanggapan. Sa sandaling ito, sina Xingju at Yu Shiman ay nakasakay sa isang parang rhinoceros na mahiwagang hayop, at dahan-dahan silang patungo sa punong tanggapan ng alyansa. Kasabay nito, sinabi ni Yu Shiman kay Xingju ang tungkol sa alyansa. Matapos pakinggan si Yu Shiman, kahit si Xingju ay hindi napigil ang huminga ng malamig na hangin. Ang mga working na iyon na maaaring magpahayag ng kanilang sarili bilang mga Panginoon sa Eastern Continent ay talagang mayroong ilang libo sa kanila dito, at lahat sila ay may mababang posisyon. Maging ang mga War Emperors, na siyang pinaka-pinakal na pag-iral sa Inner Circle, ay may ilang daan sa kanila sa punong tanggapan ng alyansa. Ito ay tunay na naging sanhi ng gulat ni Xingju. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Xingju kung gaano kalakas ang rehiyon ng matayog na langit. Napagtanto din niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ng alyansa, at napagtanto din niya kung gaano siya kainaat ang Azure Palace. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na isipin ang tungkol sa kapangyarihan na binuo ng kanyang ama, ang pinakamataas na pag-iral sa rehiyon ng matayog na langit, ang Mystical Palace. Gaano kalakas ang Panginoon sa rehiyon ng matayog na kalangitan? Marahil, kahit na ang pinakamababang ranggo ng mga sundalo ay maaaring lumaban kay Xingju. Big Brother Xingju, sa katunayan, ang lakas ng ating alyansa ay isang bagay na kahit na ang ilan sa mga kapangyarihan sa Toiring Sky Region ay hindi maihahambing. Gayunpaman, kung mananatili tayo rito, mas mapapaunlad tayo. Gayunpaman, kailangan pa rin nating bumalik sa Toiring Sky Region sa hinaharap. Pagkatapos kong kunin ang pamumuno ng alyansa, tiyak na ibabalik ko ang alyansa sa Toiring Sky Region. Gusto kong ito ang maging pinakamataas na kapangyarihan sa Toiring Sky Region, at maging isang pag-iral sa parehong antas ng Mystical Palace, Beast City, Saint Elixir Sect, at Demon Refining Sect. Sa sandaling ito, idinagdag ni Yu Shiman si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 270, Alliance Lecture. Sa pagtingin sa tiwala na mukha ni Yu Shiman, ang ekspresyon ni Xingju ay puno ng mga ngiti. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang puso. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na may iba pa tungkol kay Yu Shiman na hindi siya komportable. Ito ay ambisyon. Bagamat napakabait at palakaibigan pa rin ni Yu Shiman kay Xingju, palagi niyang pinaparamdam si Xingju na hindi maipaliwanag. Bukod dito, alam niya na itong tila maamo na si Yu Shiman, na mas malumanay pa kaysa ilang taon na ang nakalipas, ay hindi na ang barbarica at dalisay na si Yu Shiman mula noon. Ang rhinoceros ay hindi mabagal sa simula. Kahit na ito ay hindi kasing bilis ng isang working, hindi ito masyadong malayo. Sa makatuwid, habang nag-uusap sina Xingju at Yu Shiman, nakarating na sila sa Union Palace. Ang Union Palace ay isang napakalaking lungsod. Sa halip na tawagin itong isang lungsod, mas angkop na tawagin itong isang bansa. Ito ay dahil ang Union Palace ay madaling tumanggap ng 10-10 milyong tao. Ang tarangkahan ng punong tanggapan ng Union Palace ay 100 metro ang lapad at 1,000 metro ang taas. Kayang tumanggap ng libu-libong tao na magkatabi na naglalakad. Sa harap ng gate, may 2 hanay ng mga gintong estatwa ng tao. Ang hugis ng mga gintong estatwa ay medyo katulad ng mga bantay ng Silver Armored Troops. Gayunpaman, ang nagninangning na mga gintong estatwa sa kanyang harapan ay nagpaalala kay Xingju ng Golden Armored Troops na binuo ng mga War Emperors. Habang nasa daan, natuklasan ni Xingju na hindi lamang 2 nakabaluti na gwardya ang nakabantay sa tarangkahan ng punong tanggapan ng Union Palace, ngunit sa loob ng punong tanggapan, mayroon ding mga maayos na grupo ng mga gwardya na nagpapatrolya pabalik-balik. Kahit na hindi sila kasing lakas ng Silver Armored Troops, hindi rin sila mahina. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay, bukod sa mga miyembro ng Union Palace, marami talagang bata ang masayang naglalaro sa punong tanggapan ng Union Palace. Isa pa, may kasama silang isang matandang lalaki na nasa antas ng working. Naging dahilan ito upang maisip ni Xingju ang isang medyo malayo ngunit pamilyar na termino, bagong dugo. Big Brother Xingju, sila ang bagong dugo ng ating alyansa. Lahat sila ay mga mahuhusay na bata na maingat na pinili mula sa buong inner region ng Domain of Toiring Heaven. Pagkatapos ng espesyal na pagsasanay, lahat sila ay magiging makapangyarihang mga bantay ng ating alyansa sa hinaharap. Nang makitang tila interesado si Xingju sa mga batang ito, nakangiting nagpaliwanag si Yu Shiman. Sa totoo lang, marami sa mga gwardya sa Silver Armored Corps ang mga kalaro ng aking kapatid noong bata pa ako. Siya talaga ay isang bagong dugo, ha? How nostalgic. Nang makitang ito nga ay tulad ng nahulaan niya, hindi mapigilan ni Xingju na ipikit ang kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng nostalgia ang lumitaw sa kanyang nakangiting mukha.
Kasabay nito, nagsimula ring humanga si Xingju sa mga pamamaraan ng Alliance Palace. Mula sa hitsura nito, tinansya ni Xingju na mayroong hindi bababa sa 10,000 bagong dugo sa Alliance Palace. Isinasantabi ang katotohanan na ang mga bagong dugong ito ay maingat na pinili mula sa mahigit 100 milyong tao. Ang maingat na patnubay ng War Kings ay sapat na upang mapangalagaan sila sa mga powerhouse. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit napakaraming War King at War Emperor sa Union, at kung bakit sila ay sinanay ng husto upang maglingkod sa Union. Ano? Hindi kaya si Kuya Xingju ay isa ring bagong dugo sa ibang puwersa? Nakikita ito, nagtatakang tanong ni Yushiman. Oo, bago din akong dugo noon. Gayunpaman, wala ako sa anumang makapangyarihang puwersa, ngunit nasa isang martial arts family sa Eastern Continent. Nakangiting paliwanag ni Xingju. Hehe. Kung gayon sa talento ni Kuya Xingju, dapat isa ka sa pinakamahusay sa mga bagong dugo sa iyong martial arts family, di ba? Bahagyang napangiti si Yushiman habang ini-imagine niya ang hitsura ni Xingju noong bata pa siya. Hehe. Bilang tugon sa tanong ni Yushiman, ang sulok ng bibig ni Xingju ay napangiti, ngunit hindi siya nagsalita. Matapos masaksihan ang napakagandang eksena sa Union, paano magkakaroon ng lakas ng loob si Xingju na banggitin ang nakaraan. Gayunpaman, kumpiyansa si Xingju na kung siya ay lumago sa Union, at ang kanyang talento ay hindi naselyuhan, hindi magiging mahirap para sa kanya na tumayo sa gitna ng 10,000 bagong dugo. Kung tutuusin, baka mas malakas pa siya kaysa ngayon. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng pagsasanay sa pagitan ng dalawa ay parang langit at lupa, at hindi maihahambing. Matapos makapasok sa punong tanggapan ng Union, si Xingju at ang War Emperor ay inayos na manatili sa isang palasyo pansamantala, naghihintay sa pinakamataas na pinuno ng Union na ipatawag sila sa susunod na araw. Pagkatapos ayusin ang ilang mga bagay para kay Yushiman, tinawag ni Xingju si Yushiman sa sala, na gustong magtanong sa kanya ng ilang katanungan. Anong problema? Kuya Xingju. Naiinip na tanong ni Yushiman pagkaupo. Xiaoman, ang Elder Yu na iyon ay tila labis na nag-aalala tungkol sa kontrol ng Great Illusion Formation. Dapat mong malaman ang dahilan, di ba? Nang makitang si Yushiman ang nagkusa na magtanong, hindi nag-atubili si Xingju na magtanong ng nakangiti. Ganito. Kuya Xingju, may paksayon na tinatawag na Gudaoshuan sa mga paksayon sa ilalim ng ating Union. Si Gudaoshuan ay nagsagawa ng mahalagang serbisyo sa labanan para sa ating Union noong nakaraan. Kaya't ang aking ama ay handa na magbigay ng isang piraso ng pumunta sa Gudaoshuan bilang gantimpala. Ang Fenghuami City ay isang lugar na tinitingnan ng pinunong si Gudaoshuan. Pumayag din ang aking ama na ipagkaloob ang Fenghuami City kay Gudaoshuan bilang reward pagkatapos ng auction. Tungkol kay Elder Yu, nanumpa siyang mga kapatid sa pinuno ni Gudaoshuan, si Guyuan. Sa makatuwid, natural na labis siyang nag-aalala tungkol sa kontrol ng Great Illusion Formation. Bukod dito, narinig ko na ang young master ni Gudaoshuan, si Guliang, ay dumating na sa headquarters ng ating Union. Naniniwala ako na sasali rin siya kapag ipinatawag ka ng aking ama. Detalyadong paliwanag ni Yushiman. Kaya nga, maganda talaga ang paningin ni Gudaoshuan. Matapos marinig ito, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi. Hindi lamang ang Fenghuami City ay isang malaking lungsod na kayang tumanggap ng milyon-milyong tao, mayroon din itong napakaginhawang tool sa teleportation, ang Ancient Teleportation Array. Masasabing walang masyadong lugar na ganito sa buong inner area. Higit pa rito, nagkaroon din ng perpektong Great Illusion Formation sa loob ng Fenghuami City. Kahit na atakihin sila ng makapangyarihang mga kaaway sa hinaharap, hanggat na isaaktibo ang Great Illusion Formation, masisiguro nito ang kaligtasan ng kanilang paksayon. Kuya Xingju, kapag ipinatawag ka ng aking ama bukas, bibigyan ka niya ng ilang piraso ng lupa na mapagpipilian. Higit pa rito, ipapadala rin niya ang mga War Kings mula sa ating Union patungo sa iyong Azura Palace. Sa makatuwid, mas mabuting kumuha ka ng isang tingnan ng mapa na ito ng panloob na lugar at pumili ng isang piraso ng lupa na nasisiyahan ka bukas. Sa sandaling ito, si Yushiman ay naglabas ng mapa at ibinigay ito kay Xingju. Matapos matanggap ang mapa, binuksan muna ito ni Xingju at halos tumingin dito. Pagkatapos nito, tiniklop niya ang mapa at inilagay sa isang tabi. O tama, Xiaoman, alam mo ba ang tungkol sa Snow Listening City? Sa sandaling ito, nakangiting tanong ni Xingju. Snow Listening City. Kuya Xingju, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat si Yushiman saglit, pagkatapos ay nagtanong siya na may pagtataka sa tono. Paminsan-minsan ko lang to naririnig. Feeling ko medyo espesyal tong pangalan na to kaya na-curious ako sa faction na to. Bakit? Napaka-espesyal ba ng faction na to? Sa pagtingin sa kanyang tanong, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi. Ang Snow Listening City ay talagang napaka-espesyal. Pero ayos lang din iyon. Malalaman ni Kuya Xingju ang higit patungkol sa Snow Listening City na ito sa lalong madaling panahon. Ngayon, sasabihin ko kay Kuya Xingju ang tungkol dito. Sa sandaling ito, nakangiting sabi ni Yushiman. Nang makita ito, si Xingju ay parang lahat ng tenga niya. Tungkol sa Snow Listening City, medyo na-curious si Xingju.
Pagkatapos ng lahat, kapag pumasok siya sa mga guho sa hinaharap, maaaring makilala niya ang young master ng Snow Listenang City mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Sa makatuwid, kinailangan na maunawaan ng kaunti ang tungkol sa Snow Listenang City. Sa kasalukuyang lakas ng ating Union Mansion, dapat nating dominahin ang buong panloob na rehiyon. At least, walang paksayon sa inner region ang maglalakas loob na salungatin tayo. Gayunpaman, ang Snow Listenang City ay isang exception. Sa madaling salita, ang Snow Listenang City ay isang potensyal na banta sa ating Union Mansion. Ang Snow Listenang City ay naipasa mula sa panahon ng Magnificent Wind City. Ito ay may mahabang kasaysayan at malalim na pundasyon. Higit pa rito, ito ay pinalawak hanggang ngayon sa anyo ng isang pamilya. Hindi naiintindihan ng mga tagalabas ang mga usapin ng Snow Listenang City. Gayunpaman, walang paksayon sa panloob na rehiyon na nang ahas na madaling pukawin ng mga tao ng Snow Listenang City. Talagang napakalakas nila, napakalakas na kahit ang ating Union Mansion ay hindi nang ahas na magmadaling kumilos laban sa kanila. Higit pa rito, nalaman ng aming Union Mansion na bagaman ang Snow Listenang City ay tila mababa sa hitsura, hindi ito magkatugma sa loob. Dahil sa ilang hindi kilalang mga espesyal na dahilan, ang Snow Listenang City ay hindi kailanman nagkaroon ng isang tunay na pinuno sa nakalipas na 1,000 taon. Sa halip, nahahati ito sa 4 na malalaking pangkat sa loob ng pamilya. Malamang ito ang dahilan kung bakit napakababa ng Snow Listenang City. Kung magagawa nilang magkaisa sa loob, hindi sila magiging napakababa. Tiyak na lalaban sila sa sangay ng ating Union Mansion at lalaban para sa posisyon ng Panginoon ng panloob na rehiyon. Nang banggitin ng panaghoy ni Snow, ang mukha ni Yushiman ay puno ng seryosong ekspresyon. Malinaw, ang panaghoy ni Snow ay isang tinak sa kanyang puso. Hindi ko akalain na ang Snow Listenang City ay hindi tatanggi pagtatapos ng 1,000 taon. Upang isipin na ito ay magiging napakalakas pa rin. Ito ay hindi simple. Matapos marinig ang mga salita ni Yushiman, hindi napigilan ni Xingju na tumanggo. Napakaraming paksayon ang nakaligtas 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, halos walang sino man ang maaaring mapanatili ang kanilang kasaganaan. Halimbawa, ang Yufeng Pavilion ng Eastern Continent, ang Sunset Cloud Valley ng panloob na rehiyon, at ang kasalukuyang pinuno ng panloob na rehiyon, ang Union Mansion. Lahat sila ay dating pinakamalakas na paksayon sa buong kontinente. Gayunpaman, pagkatapos umalis ang unang henerasyon ng mga pinuno, nagsimula silang tumanggi. Para sa isang paksayon tulad ng Union Mansion, na nagawang umatras at naging pinuno ng panloob na rehiyon, napakalakas na nito. Kahit na ang Snow Listenang City ay hindi naging isa sa mga nangungunang paksayon, nagawa pa rin itong mapanatili ang kasaganaan nito. Nagdulot ito ng paghanga ni Xingju. Sige Kuya Xingju, maggagabi na. Iistorbahin kita. Dapat magpahinga ka ng maaga. Bukas ang araw na ipapatawag ka ng tatay ko, kaya kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mag-iwan ng magandang impresyon sa aking ama. Ito ay malaking tulong sa pag-unlad ng Azura Palace sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Yushiman at sinabi kay Xingju. Pagkatapos noon, hindi na niya hinintay si Xingju na paalisin siya at lumabas ng sala. Pagkalabas ng sala, biglang huminto si Yushiman at pilyong sinabi. O sige, ipapakilala kita sa kapatid ko. Isa siyang cultivation maniac. Pagkatapos noon, nawala siya sa linya ng paningin ni Xingju na parang buga ng usok. Cultivation maniac. Matapos marinig ang terminong ito, sa ilang kadahilanan, nakaramdam ng pagkabalisa si Xingju mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naramdaman ni Xingju na mas mahirap pakitunguhan ang kapatid ni Yushiman kaysa sa kanya.